At eto na nga, lulutuin na natin, gigisahin na natin mga kamatyas ang game na di umano ay nagkaroon ng issue. Maraming nag-send sa akin sa messenger, sa email. Coach, paki-analyze naman ito. Nagkaroon ng issue, nag-close ang account nito. Kasi nga po ang naglaro, kilala. Talagang famous eh. Lalo na sa Facebook. Hindi ko po sasabihin ng pangalan mga kamatyas. Bata pa kasi ito eh. Yan. Sa game tayo magfo-focus. Ilalabas ko ang buong experience ko, buong obserbasyon ko, pawang katotohanan lamang. Yan po ang inyong maaasahan. Okay, pero bago natin imbestigahan, ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin sa ating last upload. Hatid sa atin ng Internet Chess Club. Laro po ito ni Richard Rapport, white, at black dito si John Kirsistof Duda. Tinirahan ni Rapport ng Rook F7, umiwas ang Queen at namatchas kagad. 2 moves lang. Ang ganda ng mga puzzle sa Internet Chess Club mga kamatyas, kaya mag-download na po kayo sa Play Store at App Store. Enjoy playing and solving puzzles. Alright, ang tanong, bago natin imbestigahan ang laro mga kamatyas, bakit ba nagko-close ang account sa chess.com? Ano ang mayroon? Kasi nga daw, lumalabag sa fair play rules ng chess.com. Isa-isahin natin mga kamatyas. Ito po ang pinaka-common, Number 1, using outside assistance. Ito yung kumukonsulta sa chess engines, gamit ang dalawang gadget. Gumagamit ng Stockfish, syempre yung pinakamalakas na engine sa buong mundo, o kaya yung Komodo, malakas din na engine yon. Yan, enjoy na enjoy gumagamit. O, di ba? Nakatawa pa. At utilizing software, ayan, bots, browser extensions, or other tools that analyze positions in real time. Ayan, sa panahon ngayon, meron ng ganyan mga kamatyas. Yung nakahati yung screen, tapos umaandar at the same time, sabay yun. Okay, nag-a-analyze habang nagmo-move ka, sabay ding nag-i-infinite analysis yung sa kabilang extension, hindi na maipakita yung screen pero ganun ang nangyayari. Any automated analysis, ayun, or blunder checking while playing, meron pong ganun na mga tools ngayon na siguro talagang mga matatalino ang gumawa, na pero detected po yun ng chess.com kasi nga ang chess.com ang may pinakamalakas na anti-cheating system. Talagang marami po silang hina-hired na mga talagang masasabing chess scientist na nakaabang talaga sa mga nagtatangkang mandaya para sa di umano ay pagpapataas ng rating at sa iba pang hangarin. Ang pangalawa ay yung getting help from others. Ano yun? Ito yung tumatawag ng kaibigan or yung account ay pinapagamit sa iba, sa coaches, sa parents, or sa relatives. Ayan, na kung saan ikaw ay nakapaglaro na ng ilang laro sa chess.com at ramdam na niya, na average na niya ang lakas mo. Nasukat na niya ang openings mo, middle game level and end game level. At nagtaka ang computer, bakit iba yata ang strength na lumalabas? Iba yata yung nilalabas na mga tirada. Sukat po yan ng chess.com, by nature, recorded na yan sa database niya, yung style of playing mo, marami na pong ganon mga kamatyas, na i-program na sa chess.com yun. Kaya hindi pwede yung, halimbawa ako, naglalaro ko lagi ng Vienna Gambit, nagtaka siya ngayon, biglang ang tinira Larsen opening na, nagbi-B3 na lang, nagbi-B3 na lang, tapos nag-iba yung lakas, mas lumakas. Ay, patay ako kay chess.com. Iimbestigahan yan. Bakit nag-iba ang opening niyan? Bakit nag-iba level ng tira niyan? Yan, chess.com po ang mas nakakaalam niyan. Nakatago po yan, yung kumbaga mga ano nila yan mga intelligence na nila yan Ramdam nila kagad kapag may gumagamit na iba sa account nyo. Hindi makakawala yan. Naku po, magkakaroon ka ng bilog, hati sa gitna na pula. Naku po, makuklose ang account pagka ganon. Number 3, manipulating games and ratings. Ano naman ito? Ito yung gumagawa ng maraming account. Dalawang account, ayan, kitang-kita nyo, dalawa ang account niya, parehong tumaas ang rating, tapos halimbawa, pinaglalaban niya, pinapatalo niya yung isa, para yung isa tumaas ang rating. Kumbaga, sacrifice yung isa. Gagawa ng dalawang account, o kaya tatlo pa, and then yung dalawa, papakain lang dun sa isa,
para tumaas ang rating. May ganon. Ngayon nyo lang nalaman, ano? May ganong technique. Okay, manipulating games and ratings yon. Pagpapataas ng rating, pero nako, alam ni chess.com yon, ano? Matalino ang chess.com. Gumawa ka ng account, detect niya yon, mga kamatyas. Okay, number 4, using prohibited resources during play. Ano yun? Consulting databases or opening libraries for live games allowed only in a specific daily play context. Ramdam niya yan, kita niya yan, digitally, mga kamatyas. Using books or notes that give move suggestion during a live rated game. Ayun. Okay, during live rated game, ano? Alam niya pa rin yun. Kahit yung gadget mo naka-offline, hindi nakakonect sa computer, meron siyang panukat, meron siyang pan-detect doon. Kaya pagka yun ay na-detect niya na mala-engine ang tirada mo, di nawawala sa top 3 to top 5 moves ang tira mo, ay yari ka. Bulaga ka kinabukasan. Oh, ba't nag-close ang account ko? Grabe naman yun. At ito naman po ang number 5. Interfering with fair play reporting. Ayun. Dito mga kamatyas, madadali ka pa rin. Kung, ito po yan, ano? Ano ba yon? Ito yung mga taong mahilig magreklamo na di umano ang nakalaban nila, dinaya sila. Pero, ang mabigat nun, pagpalagay ng nandaya ang kalaban. Pagpalagay ng hindi nandaya ang kalaban. Once na mag-report ka, isa ka rin sa iimbestigahan ng chess.com. Ganun po yon. Hindi yung, kumbaga, nag-report ka, nandaya to, ang titignan lang yung ni-report mo. Hindi po, pati ikaw papasukin ng system. O ha? Nambabato ka ha? Ikaw ba talagang matino? 'Di ba? O ikaw ay nananabi ka ng may marumi sa kalaban mo, ikaw ba'y malinis? Papasukin ng sistema yan, galing ng chess.com, ano? Kaya nadedetect niya, pag-aaralan din niya yung games mo. Kaya hindi lang yung halimbawa ako, nagreklamo ko sa kalaban ko. Ang focus ko sa kalaban ko, hindi. Nung nagreklamo ako, yung buong araw na yon or ilang days din, iniimbestigahan din ako ng chess.com. Para malaman na yung mga games ko, organic, genuine. Tapos pag nalamang organic and genuine, talagang human play talaga, yung nireklamo mo bumabalembang na, sumesemplang na. Yun, genuine ang reklamo mo. Ganyan po ang chess.com. Ang galing, ano? So, ano mangyayari once po na napatunayan ng chess.com na tinamaan ka talaga sa kanyang talagang common pa lang, yung bungad pa lang sistema niya, pag-scan niyang gano'n, nako, tinamaan ka dito, subject for close ang account mo. Ayun mga kamatyas, i-close talaga ang account. Tapos mga kamatyas, may nabasa ako at ewan ko kung, ang sabi kasi, ibinalik daw, inopen ulit yung account pero ibang username. Wala pong ganon mga kamatyas. Sa aking experience, sa tinagal-tagal ko sa chess.com, walang ganon. Once na mag-close ang account, habang buhay close yan. Kung hindi yan, kung yan ay mapapatawad, yung account na yon ang mismong ma-open. Hindi po magbabago ang username. Walang ganon mga kamatyas, walang ganon. Kapag pinatawad ang account mo na patunayan na sila ang may mali, i-open lang yan. Same username account. Hindi po mababago ang username bigla. Halimbawa ako, Rodwings sa chess.com. Biglang naging Roddy Baby. Pagbalik naging Roddy Baby. Hindi po ganon. Ba't naman nila pakikialaman yung account mo? Ba't nila babaguhin? Di ba? Choice ko pa rin kung babaguhin ko yun. Pero hindi po mababago once na mapatawad. Yun pa rin yun, mag-o-open lang siya. Ibig sabihin, nagkaroon lang sila ng mali na akala nila ikaw ay may fair play violations. Pero wala pala. So, mau-open lang yun. Kasi nag-appeal ka. Kailangan mag-appeal. Kumbaga mag-a-appeal ka na wala po akong ginawang ganyan-ganyan, ganito po yan, ganito po sitwasyon. Magpapaliwanag ka. Kasi may appeal naman once na mag-close ang account mo May appeal yon. Hindi pa rin nag-open, wala na. Dead balls ka talaga. Ibig sabihin, may napatunayan ng chess.com na matindi kung bakit nag-close ang account mo. Ganun po yon mga kamatyas. Okay, so para makapaglaro ka uli sa chess.com, panibagong email
At ang alam ko, hindi mo na pwedeng gamitin ang pangalan mo kasi madidetect na yan sa system. Kasi lalabas, pagawa-gawa ka lang ng account, yung paring i-register mong real name. Hindi. Pagkagawa mo ng email, ibang name na ilalagay mo. Para magkaroon ka ng panibagong username, makapaglaro ka uli sa chess.com. Pero, oo nga, nakakapaglaro ka, pero hindi alam ni chess.com na ikaw yung naban. Ganun po yun. Kasi kung alam ni chess.com na ikaw yung binan niya, ba't ka naman niya bababalikin? 'Di ba? Kaya panibagong email, mag-a-apply ka uli or gagawa ka uli ng panibagong email. Ang bilis ng kamay, oh. O di panibagong email, meron ka na uli. I-apply mo ngayon yung email na yon sa chess.com. Tapos, yung i-register mong pangalan, hindi ka talaga papakilala totally. Ibang-iba lahat. Ganun po. Kaya yung iba nakakapaggawa ng panibagong account kasi panibagong email, panibagong, hindi sila nagpapakilala na sila yung kinulose ang account or nag-close na account. Okay, maliwanag po mga kamatyas? Yan. Okay, so pinaliwanag ko po sa inyo itong mga bagay na to para bago natin i-analyze, mararamdaman kagad natin, may gauge kagad tayo bakit kinulose ng chess.com ang laban na to. Okay, mararamdaman ko po yan mga kamatyas, mararamdaman nating lahat yan. Yan, inanalyze na yan ni paring Daniel eh. Pero syempre iba po yung sa ating side ng kamatyas. Alright, sige po, simulan na kagad natin. Ayan, kung makikita nyo po mga kamatyas, plain na plain lang. Ayoko pong ipakita yung mukha ng bata. Kasi tandaan nyo po mga kamatyas, kung meron mang naganap na paglabag, hindi ako naniniwala na yon ay intensyon ng bata. May nagmamaneho sa likod nito. Maaring kung sino mang mas nakakatanda sa kanya. Okay, yan po tatandaan natin. Ang bata sumusunod lang po yan. Okay, ano yan eh, 'di ba? Nauuto nga bata eh. Bata pa 'yun eh. Ako po yung naniniwala, ang bata sumusunod lang yan. Talagang meron lang siyang pinagsundan. Kung sakaling may makikita tayong labag pinagpapauna ko lang po. Hindi yung bata ang may kasalanan dito. Okay? Sige po. Kaya plain na plain lang, ayoko masira yung image ng bata. May future yung bata eh. So, alam ko, makaka-recover pa yon. Okay, white po dito yung bata, black yung national master ng US dito. Hindi ko na po ma-open yung nag-close na account eh. Pasensya na po hindi ko na ma-detect sa chess.com. Kaya hindi ko na rin ma-analyze yung ibang games niya. Kaya ko lang nalaman kasi nakuha ko itong game na to eh. E4, E5 yung NM, Knight F3 yung bata, nag-D6, D4. Okay, scotch opening po ang tawag dito. Nag-F5. Ayan. Ito pong F5 ay interesting when it comes to blitz, bullet, rapid. Yan. Kasi ano yan eh, konti lang ang oras mo. So, may elements of surprise na, ano yan? Pili doors to eh. Ang natural po kasing ginagawa dito, Knight F6 o kaya Knight D7 o kaya kinakain. Yan, mainline, kinakain. Okay, yan po yung mga natural. Pero dito nag-F5 eh. Kung tawagin ay Philidor counter gambit. Bishop C4. Ayan. Dito pa lang po mga kamatyas tirang pang matanda ito. Tirang pang veterano, tirang pang master ito. Dito pa lang sa Bishop C4 Tatapatin ko na po kayo. Ilalabas ko po ngayon mga kamatyas yung computer engine. Ayan po nakalimutan kong i-open eh. Ayan Tingnan nyo Bishop C4 ang nasa top. Ayan plus 1.87. Bishop C4. Tira ng stockfish yan Tingnan nyo to. Bishop C4. Wow. Grabe. Pag tira ng Bishop C4, syempre dito po kahina-hinala kagad. Itong Bishop C4. Parang ang hirap makita sa human side. Ako man po ang kumapa nito. Ang nasa isip ko lang dito, kung ako baka mag Knight C3 lang ako. I'm not sure pero to protect the E4 or to take the pawn F5. Yan lang po mga nasa isip ko or to take the pawn E5. Pero itong Bishop C4, may tahid ka. Preparado ka para gawin mo yan. Number 1 tira ng computer eh. Yan, nanonood po ngayon yung mga co-masters ko, yung mga title players, alam na mga tropa pips yan. Ramdam nila yan. Itong Bishop C4 pa lang, may tahid na. May karga na. Yan. So parang hindi lalapat dun sa tira ng bata. Kung ako po yung makikiramdam, parang hindi lapat sa level ng bata, yung Bishop C4. Okay? Pero tuloy natin. Ang ginawa dito ni NM, nag-Knight C6. Naguluhan din yung NM Dito, ayan. Ito, common pa ito, Number 1 move is Knight G5.
Okay, ako naniniwala pwedeng makita pa ito kung sa human perspective, ano? Pwede pang makita kasi nga open yung bishop. And then yung knight may target doon sa F7. O di nag-knight H6 si NM para proteksyonan yung F7, di ba? Yan, eto na po yun. Eto yun mga kamatsas. Sa human perspective dito, aminin nyo po sa inyong puso't isipan. Yan, mga kapwa ko masters nanonood ngayon. Hanggat maaari, bukas ang diagonal, di ba? Mas maganda. Kasi nandyan ang bishop eh. Mahirap makita itong number 1 tira ng computer na D5. Kung ako po, parang hindi ko gagawin yan. Kasi kung ako, hanggat maaari, i-maintain ko ang pagkabukas ng diagonal. Yan ang human side. Yan ang... Hindi ko malaman kung paano kung bibigkasin o kakategoryahan yung mga terms eh. Kumbaga sa human elements, hanggat maaari gusto natin bukas yan kasi pambukang king yan eh. Pang ilang yan, pang atake yan sa king eh. Pero itong D5, biglang kinulos ang bishop. Pangalawa po ito na masasabi ko na medyo may something. Hindi normal tong D5 na to para gawin yan. Isasara mo yung bishop, ganda ng diagonal. Kung ako po kasi ang puti dito, baka tumira lang ako ng C3. Baka yan lang ang gawin ko, C3, maintain ko yung pawn D4, kainin, medyo malabo kasi matutulungan lang. Pag kinain, may threat pa eh. O, baka mag C3 lang ako. Kung ako yan ha, ayan, tinatapat ko lang po kayo. Walang kaipokritohan. Tinatapat ko kayo. C3 lang ako to maintain the diagonal alive. Yun, sarap ng alive. Para buhay na buhay. Pero itong D5, malabong gawin yan. Malabo kong gawin yan. Ewan ko sa mga kasama kong master ngayon na pwedeng mag-comment. Gagawin nyo yan, mga tropa pips? Biglang i-close. Nakabukas ang bishop. Biglang kinulos. Pero number 1 tira ng computer. Stockfish. Aray ko. Patay ka. Yan ang mabigatatious. Okay. O, D5, di ba? O, sinipa yung knight. Ayun, nag-F4. O, si NM para, syempre, gustong kumounter. I-disconnect ang pagkakadepensa ng bishop sa knight. O, yan po, ano? O, tapos, itong H4. Yan, ito, okay to. Good sa akin to. Kasi madali lang naman makita eh. Dalawa lang naman ang titignan mo eh. Kakainin mo ba yun o dedepensahan mo to? O itatakbo mo? So itong H4, hindi mo masasabing computer ano talaga yan. Kumbaga, human side yan. Makikita rin yan. Okay, madali makita. Tumakbo si master. At dito, ayun, nag-G3. Number 2, move or second choice ng computer. Number 1 is knight E6. Okay, itong G3, okay. Kung sa akin po, makikita ko rin ang G3. Ewan ko ha, kasi siyempre sa master level, yun nga, kasi ito naging laro ng bata eh. Naging laro kasi ng bata eh, na kung ako po ang kikilati sa kanya, medyo less experience pa talaga eh. Pero itong G3, kasi ang idea kasi ng G3, mabasag kagad yung pawn F4. Okay, so itong G3, sa isang banda pwede pa ring makita. Pero sa master kasi matik yan. Alam na mga katropang master yan. Pag G3, matik eh kasi babasagin yan eh. Kain-kain tapos pag-castling ang sarap ng F-file. 'Di ba? O yan. Pero, yun lang sa bata, medyo parang alanganin to. Kung makita to. Sa bata kasi usually develop, castling, or ano, 'di ba? G3, o sige. Ang ginawa dito, nag-bishop E7 si master. Siyempre, gustong-gusto ng ano, hayok na hayok ng mag-castling eh. Edi kinain. Takes. Siyempre, kakainin, ano? Nag-castling. At dito, ayun, ito pa, isang mabigat. Tumbok na tumbok eh. Tumbok 101 eh. Sapul sa double B. Queen dito, number 1 move ng computer. Accurate yung queen dito talaga. No? Perfect yung tira ng queen dito. Ano? Actually, parang force eh. Kasi kung bishop E3, magda-knight G4 eh. Pero grabe ka accurate. Kasi normal dyan makikita mo, ito eh. Ito, bishop E3 lang, knight G4. Tapos, gaganon siguro, bishop D4. Atras lang. Pero itong queen dito is very accurate. Perfect talaga yung tira na yan. Grabe. Sige, nag-knight G4. Ayun, para syempre pangit yung knight doon. At gustong ni master na makontrol na yung E5 square. At nag-knight C3, develop. Okay, normal lang naman. Knight D7. Ayan, ito pa. Ito pa yung isang point, mga kamatyas.
Pag knight D7, unang-unang susulyap sa atin yung square E6. Totoo, di ba? Mga nanonood ngayon sa puso't isipan natin. Unang susulyap sa inyo, uy, yung E6, bakante na. Boom! Double. Yan ang unang susulyap sa inyo, mga kamatsas. Di ba? Pero, dito po number one move ng computer, ito ang ito pinaka-controversial part sa akin. Bishop E2 ang ginawa. Boom. Yun ang nakakalungkot na tira. Bishop E2, number one tira ng computer, binabaan lang, hindi nag-knight E6. Samantalang kung ako, unang tingin ko dito, ito talaga gagawin ko dyan. Pangratratan na eh. Knight E6 double, pwede kong kainin yon. Grabe. O, di ba? Knight E6. Pero itong pagbaba ng Bishop E2, yan ang most, para sa akin, controversial and suspicious move, yung Bishop E2. Bili mo, number one tira ng computer. Oh. Bishop E2. O, ang ginawa dito, gumanon. O, dinipensahan yung knight. Eh, di wala ka ng knight E6 ngayon. Nakawala. O, di ba? Dito pa lang po parang ano na eh, kumbaga sa ano, wala na eh, nakita ng chess.com eh. So, yun po yung mga isa sa kinukonsider ng chess.com. Di ba? Kumbaga biglang tumalon yung level mo. From that point, biglang boom! Hataw na hataw sa taas, mga kamatsas. Ang taas ng level. So, yun po yung naging ano dito, isa sa mga pinaghihinalaan kong naging basihan ng computer engine. Kasi after ng game pala na ito, basihan po ng chess.com. Naguluhan na ako. Kasi after pala ng game na ito, kinabukasan, ayun nga po nag-post at nabasa na, naban nga daw yung, or na-close ang kanyang account. Ayun. So pag knight E5, bishop G3, tapos wala na. Sa sobrang tigas ng tira, bumigay ang tuhod ni Master, tumira ng knight F3. Nirayuma na yung kabayo. Lumundag, may rayuma pala. Huwag kang lulundag ng may rayuma, patay ka. Balebuto mo. Nag-knight F3 check, eh di kinainan lang ng knight. Aray ko! Lamang ng isang pyesa. At dito natapos ang kwento. 15 moves lang, resign ang National Master sa batang ito. Yan. Okay? So, talagang ano po eh, kaya nag-close ang account. Biruin nyo ilang tumbok na tira top moves ng computer engine ang nagawa. O ayan po mga kamatsas ha, nakita nyo. Kaya nag-close. Okay, and then sasabihin na ano kumbaga parang ang may fault ay chess.com. Pwede naman mag-appeal. Pwede mag-appeal. Pero pag totally hanggang sa ngayon walang reply ang chess.com, sorry. Talagang napagtatag na nila ang desisyon na talagang may fair play violation. Ano kaya sa palagay nyo mga kamatsas? Saan tumama ang game na to? Bakit nag-close? Sa mga napanood nyo kanina. Ilapag nyo lang po sa comment section below. Saan ba tumama? 1 to 5 yon, di ba? Saan tumama? Ano ang tinamaan? Ano ang basis ng chess.com? Bakit kinulose ito? Lapag nyo lang po sa comment section below mga kamatsas. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.